nagdeklara na rin ng kanyang willingness to run para sa presidency itong si VP Sara Duterte. May mga nagsasabi kasi ang maagang pagdedeklara ng ating vice ay isang estratehiya pampolitikal. Okay? Ano ba ang magiging epekto ng isa pang Duterte presidency sa ating bansa? Gusto nating malaman. May nagtanong sa akin ano yun, Iga? Nag-press con tapos hindi ini-entertain yung mamamahayag sa Q&A. Alam nyo, sa nasabi nung ilan, 6 na taon si Pangulong Duterte, hindi nyo ba napansin yung ganyan ng estilo nila? Bibitinin ka sa mga issue, mind conditioning yan Pag medyo napaniwala nila yung marami, tuloy-tuloy na yung naratibo. Pero kunyari, palpak o na-booking, di ba, agad joke. At saka may mga nagsasabi din na kaya baka hindi daw sumagot para mapag-usapan muna yung gustong ipalabas na statement, 'di ba? Okay. Na yan muna, gusto niyang tumakbo bilang pangulo. Huwag mo nang magkaroon ng iba daw na issue pang masabi siya, 'di ba? Okay, alas 9:21 na po. Yes, eto na, nasa linya na natin si Dr. Jean Encinas Franco, ang professor po ng Department of Political Science ng UP Diliman. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Connie po ito kasama si Igan. Doc Jean. Good morning, Connie. Good morning, Igan. Morning. Ano ba ang nakikita ninyong halimbawa kasi sinasabi nila malakas talaga itong si VP Sara sa maraming mga paksyon na nakikita tayo ngayon. What does it mean to have another Duterte presidency para sa bansa natin sa panahon na ito? Pagka nagkaroon ulit ng Duterte presidency, walang pagbabago. Bakit niyo po nasabi? Kasi while yesterday in her press conference, she presented herself as someone who will address yung mga problema ng bansa. Pero kasi kung Duterte ulit, di parang walang nagbago, no? Walang fresh set of people who will be governing the country. Yun ang ibig sabihin ng another Duterte presidency. Okay. Pero in terms of accountability, may mga napipinto rin kasi na parang kailangang sagutin pa rin ng bise, di ba? So, yun din ba, apektado rin yun for sure, Dr. Jean? Yeah, oo. Ang tingin ko hanggat hindi niya nasasagot yun, talagang mahihirapan siyang kumbinsihin yung mga ibang taong nag-aalangan sa kanya. Kasi hindi siya sumasagot dun sa mga akusasyon laban sa kanya. So, yung mga boboto sa kanya, palagay ko dapat pag-isipan din nila yung ganyan. Kasi gusto pa nila ng presidente na hindi mananagot sa mga paratang sa kanya. Pero bakit parang itong ibang sinasabi nila na talagang solid na boboto para sa vice natin, regardless of whether maharap niya o hindi dahil ang parating narinig natin sa kanya, ito'y pamumulitika lamang laban sa kanya. Ano yung tingin niyo magiging factor kaya para sabihin na natin na talagang makita nila siguro yung sinasabi ninyo na dapat humarap muna ang lahat hindi lang si vice but yung mga nasasaktal siguro sa matataas na posisyon at merong mga kaso pa rin pong kailangang harapin. Ang tingin ko dun sa impeachment kung magkakaroon ng trial. Yun. Kaya kailangan talaga makarating yun sa Senado. At saka siguro yung mga kaso niya sa ombudsman, bagamat hindi public yun, yung sa yung sa impeachment trial yung alam kong magiging public, Do you believe na ito po ay strategiya din dahil para bang ito siguro ay isang sabi niya nga pahiwatig ba doon sa mga maaaring bumoto against her sa impeachment? Lahat yan pahiwatig. Pahaging ba yan? Pahaging? Lahat yung pahiwatig, hindi lang sa Senado, kundi sa lahat ng mga politiko. Kumbaga parang klinaro niya yung linya. Okay. Kumbaga luminya na kayo. Kasi definitive na natatakbo siya. Hindi ba napaaga? Kasi marami tayong sa nagdaang eleksyon, pag napaagang deklarasyon, nasisira Totoo yan, Igan, Pero siya kinailangan niya ito dahil may kaganapan na masyadong related sa kanya. Yung sa ICC, yung co-perpetrators na mention na rin ng ICC, tapos yung impeachment proceedings laban sa kanya, So kailangan niyang luminya kasi baka kung
maaresto si Bongo at saka si Bato, malalagasan siya ng mga mga loyalista sa kanya. At Kung makakarating na Senado. Yeah, exactly. Pero ito bang kausap niya? Sabi ko nga kanina, mga congressman, pag sinabi nagdeklara, hindi ba medyo ang mga congressman kabog ngayon ng dibdib nila kung pipirma sa impeachment o susuportahan? Ganun yun. Kabog na sila. Okay. Pero tingin niyo malaking factor din itong pagdedeklara niya. Talaga sabi niyo dahil maaaring ito na yung kung malakas siya, 'di ba? Kung mananatili siyang malakas at wala pa rin tayo nakikitang parang pantapat sa kanya dun sa administration. Ito baka magtuloy-tuloy, sabi nga na baka hindi na magka-impeachment. Pwede bang may possibility or malaki ba ang possibility nun? Pwede kasing isaalang-alang ng mga like ng mga taga House of Representatives, yung na siya pa rin ang nanatiling malakas sa mga surveys. Pero ang surveys naman, it's only as good as when it was conducted. So ang tao patuloy na nag-iisip. So yun ang hindi natin alam, pero it's a kind of pressure, I guess. Okay. Yung pagdeklara niya doon sa mga politiko na yun nga sinasabi ko, kailangan luminya na kayo. Pero sabi nga, di ba may budget pa rin naman na inaalala at hawak pa rin po ng admin yung majority. Yeah, oo. Yun naman ang kahit na sabihin mong mababa ang popularity ratings ng Pangulo, nananatili siyang presidente. Malaking factor marami yun. siyang formal and informal powers para makumbinsi yung lower house. Siguro ito yung pagkakataon na sana yung mga Pilipino talagang sabi nga namin kanina ni Igan, sana yung magkaroon muna ng accountability sana mabigyan ng pagkakataon. Pero sa ngayon dahil nagdeklara na siya, alam naman natin talagang tatakbo pero mabilis niyang nasabi ito. Kanina napansin ninyo kanina napansin niyo na hindi siya sumagot, sinabi niyo, Apo. Hindi siya it's yun yung kanilang gustong gawin, na mind i-control conditioning. I-control yung naratibo para hindi siya makatanong ng kahit na ano paman, kasi hindi magaling si Pipi Sara sumagot sa mga tanong, hindi siya articulate. So para makontrol yung naratibo. Okay. Pero yung nangyari nito na sabi niya na mas maaga ng deklarasyon ng pagtakbo po niya, 'di ba? Parang nangyayari kasi pag nagsasabi doon gigibain, hindi ba, sa kanilang kredibilidad, yung katulad na nangyari dati kay dating VP Judge Marbinay na maaga din na nag-declare tapos hinanapan daw ng maraming mga pupwedeng hanggang sa hindi nga nanalo. Yan ang pwedeng mangyari sa kanya, So, nire-risk niya yan. Pero siguro iniisip niya, ngayon pa lang, ang dami ng pinabato sa akin, So, what is there to lose? Siguro, yun yung sinasabi niya sa sarili niya at ng mga kanyang mga advisors. Yung kay BP Binay, naglitawan nagulat ang tao na may ganun. Kay BP Sara, ilang taon na nating alam yung issue ng pero baka wala na, nothing to lose pa. Kaya lang dito, yung pagdeklara niya, lahat na lang ng ibabato sa kanya ngayon ay sasabihin niya, kita niyo na, pinupolitika ako kasi tatakbo ako Exactly. Official na yung declaration niya. Meron bang pwedeng tumapat kay VP Sara at talagang nangunguna siya sa mga survey. Meron at meron yan, Meron at meron. Pero kailangan mas konti ang kandidato, mas mabuti. Walang hatian, para sa oposisyon. Yan na naman tayo. Pag maraming kandidato, baka yung dark horse pa ang makachamba, Ayun na nga Tsaka mahahati ang boto. Kasi pag mas konti, mas mapupush na mas harapin ang substantive issues hindi maging personality based At tingin ko kung substantive issue ang pero pinag-uusapan, yun ang weakest link kay Sara Duterte. Professor Jean, anong epekto nito sa Marcos administration gayong humingi siya ng tawad, dahil totoo yun, humingi siya ng tawad, pero what does that say of his of her judgment? Pwede mo rin ibalik sa kanya na ikaw ang nagdesisyon yan So anong klaseng judgment meron ka, Kung in the end di mo pala gusto yung ipinapanalo mo, tinulungan mong manalo. Okay. Yung pong sinasabi nila na na
nangyayari to sa mga flood control projects, mga katiwalaan, galit na galit to ang taong bayan, di ba? Hindi ba dito magbabago o makakapagpabago ito sa stand naman na talagang kapag ka medyo, nako, meron na bahid na ano to anomalya. Huwag na lang natin suportahan. Hindi ba kahit paano nagbago na yung ating mindset, at least for some? Oo naman. Oo, nagbago na. Oo. Pero kinakailangan pang kumbinsihin yung mga ilan, no? Kasi yung especially yung mga sa mga low income groups, meron diyan na kasi tinitingnan mo hindi natitinag, no? Yung suporta nila. Ang tingin ko yun, kailangan talagang kaukulang pagpaliwanag. Kasi yung iba, tingin ko, mentality, di bali ng korap basta nagbibigay. Diba? Ganon. Yun yung tinatawag na blind following ba? Hindi naman blind. Kaya lang, inaano rin nila, wini-weigh din nila. Kaysa, kumbaga, meron silang mind, iba dyan may mindset, lahat naman kayo korap doon na lang ko sila nagbibigay. Yun ang problema kung kasama tayo sa corruption. Lesser evil. Pero pagdating sa yung mga Solid North at saka syempre Vismin, ganun pa rin ba? Hindi, kasi parang, ito, yung resulta ng 22 elections kasi, pinakita yung malakas paling impluensya ni BP Sara. 80% sa Mindanao at Visayas. Tinaob nga yung mga administration candidate, which is, ang iba nagulat, administration candidate matatalo, di ba, Professor? Yung Vismin kasi, ethno-linguistic affiliation na yan. So, mahirap tibagin. Yun yung problema . Kasi yung regionalism. Yung Bisaya, yung taga Mindanao, or malakas sa kanila yun, no? Kaya hirap tibagin. So, the only way is para to counter that is to find someone who mag-unite sa Luzon. Mag-unite sa Luzon. Yung taga dun din, nagbibisaya din, para at least makakuha ng boto sa parte ng Pilipinas. Ayan, nako. Sige Professor, po. salamat. Ingat po. Thank you. Maraming salamat, Igan. Maraming salamat, Connie po. Bye-bye. Thank you. Dr. Gene Encinas Franco, Professor, Department of Political Science, UP Diliman.